Hey guys, what's up? Brad Bantoy Sherman here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, samahan niyo ako. Mag-testing lang tayo ng dalawang airsoft gas blowback pistol para kay Sir Juan Miguel Salazar. Okay? So both are from KJ Works. This is the CZ Shadow 2 Urban Gray. Okay, this is a full metal airsoft gas blowback pistol. Kaya medyo mabigat siya. Okay. License unit from ASG, Action Sport Games. Okay, kaya meron siya ng mga markings. Ayan, nakita mo? CZ Shadow 2. Ayan, mga markings yan. So kung ano yung tsura na to, sa tunay na barrel, yung mga markings, ganun din dito. Okay? So yung nakikita mong sticker niya, yung made in Taiwan sticker lang yan. Okay, pwede siya tanggalin. Okay? Tapos yung isang unit, this is a 2011 high kappa. So ang model na to is KP19S. Okay, so ano kaya ibig sabihin ng S? S is siguro short. Kasi di ba merong KP19? Yung KP19 kasi may compensator yon. Okay, so ito KP19S or KP19 standard. S, di ba? Standard. Kasi standard pistol to. Yan. So, sa mga naghahanap ng competition pistol tapos gusto niyo yung ganitong itsura, I would recommend getting the KP19S. Okay? Kasi itong KP19S, naka-fixed outer barrel na siya. Basically, wala ka nang gagawin dito. Yeah, fixed outer barrel na yan eh. Ayan guys ha. Ito yung barrel, di ba? Nandyan. Ikakasa natin siya. Ayan, hindi siya gumagalaw. O, di ba? So, ayan. So, ano ba tawag dito? Hindi ko alam kung fluted eh. Tawag dito, minsan may design. Ako, kaya na naman dinalagyan ng design na ganyan para medyo gumaan yung barrel. Okay, so yan, di yan. Medyo gumagalaw siya ng pagganon. Di ba? Kasi hindi siya sobrang skip na sikip, di ba? Yan, medyo gumagalaw lang konti. Pero, pag sinabi kasing fixed outer barrel, ibig sabihin, hindi siya umaatras. Yan, no? Kasi sa tunay na barrel, umaatras kasi yung barrel. Kasi pag naglo-load ng bala, kailangan yung barrel medyo umatras ng konti para hindi mahirapan yung loading. Di ba? Eh, airsoft to eh. Hindi naman tutuloy na barrel eh. So, pwede siya gawing fix. Ayan, no? Diba? Parang yung mga John Wick, yung mga EMG na Pit Viper, naka-fix na yun. Yung mga ngayon, yung mga bagong labas ngayon, fix na siya. Pero sa tunay, umaatras yun. Okay? Ayan, to, fix na. Okay? Tapos, threaded na rin siya, guys. Ayan. Actually, alam mo, meron akong sasabihin sa inyo. Itong design na to, hindi ko alam hindi ko lang alam. Ito parang wala lang ako magawa. Kasi dati kasi nag-email ako kay KJ Works regarding dun sa KP19 niya. Tapos, nag-recommend ako. Sabi ko, pwede ba baka pwede niyong tanggalin yung dito, putol-putulin nyo, tapos lagyan nyo ng thread. Parang gano'n. Para pwedeng gamitin for standard yung pistol. Gumawa sila ng ganito. Gets nyo? So, hindi ko alam kung nasa plano na nila to. Kasi kung iisipin nyo, si KJ Works, lahat ng mga outer barrel ni KJ Works, ay mga luma. For example, ito. Walang thread yan eh. Pero dito nagkaroon ng thread. Simula nung nagsabi ako sa kanya na, aligyan na kaya natin ng thread. So, feeling ko, itong design na to, dahil sa akin to, kaya nagawa itong barrel na to. Okay? So, anyways, so ito, testingin na natin. Ngayon, teka, meron pala ako sabihin sa inyo. So, ang isang, alam ko yung KP19, di ba, wala rin eh. Na-disable na rin yung dito eh. Which is good. Kasi nga minsan, ano ba yung mga barrel na, for example, yung Jag Precision na Pit Viper, naiinis ako dun pag ginagamit ko yun. Kasi minsan, ito, hindi ko napapress mabuti. Tapos pag bumabaril ako, sabi, ba't ayaw? Kaya pala, hindi ko pa pala napapress hindi ko siya nadidiinan. Kasi hindi kasi ako madiin dito sa part na to eh. Okay, hindi ako sanay na merong ganito. Kasi nga, di ba, gamit ko mga Glock 17. Wala namang ganito yung Glock 17. Kaya to, medyo natutuwa ako dito kasi nga, na-disable na nila. Ngayon, yung mga newer versions, ngayon, pag pumunta tayo sa tunay na barel, merong mga ganitong klaseng design, yung merong ganito. Hindi ko alam kung yung Wilson Combat yun eh. Alam ko para meron isang pistol si Wilson Combat. Na ganito, tapos parang compact siya, dinisable na rin nila. Hindi na rin, kasi ito, di ba, para para safety to eh, di ba? So, dinisable na rin nila. So, nung malabas, yung safety na lang ng pistol is yung, ito na lang.
Yun na lang yung safety. Kasi nga, normally, di ba, dalawa yung safety eh. So ngayon, naging isa na lang yung safety. Ito na lang. Which is, for me, okay naman. Kasi, pag hindi mo nag-grip kunyari, alam mo yun, ako kasi pag nag-grip ako, iba yung, iba yung position ng kamay eh. Kasi minsan may position din kasi, or minsan baka payat yung dito mo, maliit yung dito mo. Tapos hindi mo nape-press mabuti. So, lalo na kunwari, di ba, ito, thumb safety to eh, di ba? So, ilalagay mo to dyan, di ba? Ngayon, kung mapapansin nyo, ayan, pag nilagay ko yun dyan, umatras to eh. Yan, nagkaroon ng space, oh. Pwede hindi na ako nakadikit. Kaya, yung Pit Viper ni Jag Precision, okay naman siya sa quality niya, pero tuwing testing ko yun, parang pag unang puto ko, ayaw. Tapos nakakalimutan, oo nga pala, kailangan pala diinan to. Tapos didiinan ko. Kasi meron din kasing factor yung kamay. Kasi hindi naman lahat ng, kasi kamay ko, ano siya eh, parang payat, parang, meron kasing kamay, di ba yung parang mataba, yung malaman. Tapos, ito sa akin, parang hindi siya malaman eh. So, parang ano siya, parang plain lang siya, parang payat, parang payat siya. So, yung dito ko, parang medyo malaki. So, pwede ako humawak na medyo malalaki. Pero, ano siya, hindi siya malaking kamay. Kasi di ba meron din yung malaki talaga yung kamay, yung parang sila Jordan, di ba yung pag humahawak ng bola. Kasi ako pag bola, hindi ko nag-grip eh. Kasi, ito, hindi naman to hindi siya malaki. Pero, parang payat siya. Kasi parang puro buto-buto. Guys, di ba, nag-gets niya eh. Hindi katulad yung iba, minsan naman iba, parang ganito rin kalaki, katulad sa pag yung kamay, pero ang taba ng kamay nila kasi nga, siguro, di ko alam, basta malaman eh. Kasi mga malaman yung ano, tapos, alam mo yun, yung tipong parang pag hinampas ka, parang, boom! Parang tulog ka, kasi nga sobrang daming laman yung kamay, parang ganun. Sa akin, parang pag hinampas kita, haray ko. Kasi nga, puro buto. Parang ganun. Okay. So, yun na naman. Kaya, yun sabi ko, pero okay ito ah. So, pwede na siya gamitin. Tapos itong trigger na to guys, adjustable trigger to. Ayan, mayroon kayo makikitang itim. Yung adjustment niya is for the travel. Parang, hindi ko masyadong kabisado. Dati na-testing ko na sa KP19, pero nakalimutan ko na ulit kasi nga hindi naman ako high kappa shooter. Basta na-adjust siya. Yung something like it's either yung slack para maabot mo yung wall. So, parang naatas mo pa konti, tapos bigla, tsk. Meron naman yung parang pag ganun mo, konti lang, tapos tsk, ganun na kagad. So, adjustable siya. Meron naman siya kasamang, meron ba kasama? Yan yata kasama eh. Kasi dalawa yung ano niya, Allen wrench niya eh. So, hindi ko lang alam kung itong isang Allen wrench para dyan ah. O para, yung isa kasi para yata dito sa fiber optic front sight kasi nga parang adjustable din to eh. Okay, so pwedeng iusog-usog left right, ganyan, something. Ito namang rear sight, meron siyang screw. So, may posibilidad na pwedeng tumaas. Okay? Pero sa tingin ko, accurate na to as is. Okay, mga bagong labas na to eh. Okay? So, yung ano niya, yung tawag dito, mag-release yan, medyo nakaangat siya. May extended ba tawag dyan? Okay, hindi ko masyadong kabisado. Tapos yung slide stop, extended rin. Okay. So, ano pa ba? Wala naman yatang something dito. So, yung mga parts, steel. Okay, alam ko to, steel to. Basta medyo durable na siya kasi nga latest. Isa siya sa mga latest. Kasi meron pa actually yung ano eh. TS2. Wala pa akong TS2 eh. Okay. So yun, parang kasabay niya yun. Basta sila yung mga latest model. So parang KP19, tapos lumabas KP19S, saka yung TS2. Tama ba? Okay. So anyways, yun ang mga unit niya. Okay, so if ever na gusto niyo magkaroon ng for practical shooting, ito, tingin ko okay na to eh. Okay? Kasi parang wala ka nang gagawin dito kasi pag bumili ka pa ng ibang ng unit, for example, bumili ka ng T-Rex, baka papalit ka pa ng fixed outer barrel. Eh yung T-Rex parang sobrang lakas ng blowback no, lalagyan mo pa ng mga buffer. Ito, pwede ka rin yata maglagay ng buffer dito. Teka lang, check lang natin. Halasin ko. Ayan, so hindi ko lang kabisado kung ilan ang pwede mong ikabit na buffer.
siguro pwede mo i-upgrade yung yung recoil para maging pwede ka maglagay na sobrang dami. Alright? So, yun. Okay, kayo na bahala kung paano nyo upgrade. Kasi ako, hindi ako high kappa shooter. Hindi ako masyado expert pagdating sa high kappa. Okay? Pero alam ko yung mga basics. Alam ko yung kung ano yung maganda, ano yung okay, ano yung hindi. Ganun. So, medyo alam ko yung part niya. Okay? So, yan, no? Swabing-swabe, oh. Kasi nga, naka-fix na eh. Okay? So, nasa ng magazine na to? So, yung magazine na to, ganyan yung tsura, medyo manipis. Yung magazine ng KP19, mas makapal yung base. Okay? Ito kasi parang ano to eh, parang magazine ng KP05. Alright? So, ganito yung tsura niyan. Yan, oh. Hindi siya yung extended. Hindi siya katulad ng WE na high kappa T-Rex. Parang mas makapal siya. Parang extended yung magazine. Okay? So, ayun. So, ito, nilagyan ko ng 2, 4, 6, 7. 7 rounds sa BB. Test fire ko lang. Check ko lang yung accuracy. Okay? Grabe, oh. Accurate na accurate, oh. So, kahit piso, kaya kong barilin. At 2.5 meters. Okay? So, removing the magazine. Kasi nag-open na yung slide kasi wala na siyang bala. Okay? So, pwede bang ganyan? Uy, galing ah. So, hinila ako siya. Okay? Nakaganyan. So, hinila ako siya. Bumaba. Okay? Kasi, minsan hindi. Ano ba to? May spring? Spring-loaded na ba to? Baka spring-loaded na. Bumababa siya sarili nung. Pag hinila mo ng ganyan, no? Pag hinila mo ng konti. Oh, bumaba. Kasi, alam ko normally hindi. So, anyways, okay siya. Okay? So, Sir Juan Miguel, okay na tong unit mo. So, dito naman tayo sa Shadow 2, Urban Gray. Okay? So, for this unit, okay, modified yung slide stop. Okay? Ngayon, medyo dinagdagan ko yung modification niya for this one. Kasi nga, yung previous na nabentahan natin, or yung previous na vlog natin, di ba, konti lang yung tinabas ko sa kanya. Yung sa slide stop niya, yung modification natin, konti lang. Sabi sa akin ni customer, nag-open slide kahit may bala pa. Pero okay lang na lang din daw kasi nga hindi naman daw parati. Okay. So ako napaisip ako na hindi ko talaga magets eh kung paano eh. Bakit yung isang customer yun nga dahil nga malamig yung area niya, hindi open slide nung sa modification natin. Okay. So sa lahat ng modified. Okay, so nga pala nagtatanong, okay, if ever na gusto nyo malaman, yung modification ko guys, dun sa slide stop, libre yun ah. Hindi siya, walang additional charge dun. So, yung presyo ko ng unit natin, ano na siya, parang basta pag, kumbaga tatanungin ko na siguro kayo, do you want me to modify it or not? Parang ganun. Tapos pag umuo kayo, free of charge na yun. Okay, so, ganun lang yun. Hindi ako nag-charge. Okay, pero pag hindi pag hindi nyo binili sa akin yung unit, tapos papamodify nyo sa akin, hindi pa ako gumagawa ng ganun. Okay, sa ngayon. Alright? Basta sa akin, sa mga customers ko lang, as of now. Alright? So, ang naisip ko lang, baka ako nga, kasi tinatry ko rin emulating, minsan iniisip ko, sabi ko, paano kaya bilisan ko yung pagkasa, di ba? Yung gaganin ko. Naglalak eh. Pag ganun ko naglalak eh. Naglalak talaga siya eh. Sabi ko, inisip ko na lang, baka siguro sa spring. Yung spring ng magazine, okay? Kasi, syempre, kapag minomodify natin yung slide stop, ang isang nangyayari kasi nga, nababawas yung sensitivity nung sa open slide. Dun sa pag-activate nung slide catch, di ba? Nababawas yung sensitivity niya. So ngayon, ano ba yung nagpo-push sa kanya? Di ba yung follower? So, ano nagpo-push sa follower? Yung spring. So, inisip ko na lang, may posibilidad na yung isang customer natin, yung nagkakaroon ng problem, is baka pinupuno niya ng bala yung magazine. Kasi ito, pwede to kahit siguro 26 yata eh. Baka pinupuno niya, tapos parating puno,
Actually, matigas naman na spring ni KJ Works. Maganda naman. Pero, syempre, pagka meron kasi talaga tinatawag na wear and tear. So, what happens is, lalambot siya. So, syempre, kapag lumambot yung spring, ibig sabihin, nabawas na rin yung sensitivity. So, parang lumalabas, parang nagdodoble. Nabawas na yung sensitivity ng spring, nabawas na yung sensitivity sa pag-push, kasi nga nabawas na yung power yung tension ng spring. Tapos, modified pa yung side stop. So, parang nagdoble. Something like that. Kaya nga ako, nire-recommend ko talaga, huwag niyo pupunuin. Gayahin niyo kung paano yung sa tunay na barrel. Kasi sa tunay na barrel, parang 18-19 lang eh. So, hindi ko alam. Ako kasi ever since ganun ako eh. Lalo na yung mga pistol ko. Lalagyan ko lang sa 17, 16. Tapos minsan pag bumabaril ako, hindi ko binibilang nalalaman ko, parang wala nang bala. Pag tingin ko wala nang bala. Nafe-feel mo na eh, pasasanay ka eh. Para at least, kapag ka nasanay ka na 18, 19 lang yung nilalagay mo dito, tapos if ever in the future, bumili ka tunay na barel, tapos naka-CC shadow ka, malalaman mo na lang, hindi ka na, kahit hindi ka, na ba? Tapos biglang, teka lang, wala na yatang bala to. Mafe-feel mo kasi parang nasanay na yung katawan mo na ganitong putok lang to, hanggang ganitong putok lang. Marami na ako na vlog eh, regarding dyan, na hindi ko binibilang, tapos bigla na lang ako mag-change mag, tapos pagbalik ko dun sa magazine ko, pagpulot ko, pagtingin ko wala nang bala or isa lang yung bala. Ganun siya. Hindi ko binibilang, basta para bumabaril na ako, parang naging automatic na lang sa akin, automatic na kailangan na mag-change mag. Ganun. No, isipin mo, kapag nasanay ka ng ganun, tapos sabay may tunay na baril ka, tapos napalabang ka, hindi ka makapagbilang eh. Tapos sanay na sanay ka, shit. Bigla ka na lang mag-change mag. Alam mo yun? Kasi importante yun kasi alam ko dati may napanood ako na video sa YouTube, isang pulis. Nakapagbarilin siya sa masamang tao, parang traffic stop siya, may in-stop siya na sasakyan. Tapos sabay may baril yung nasa kotse. So nakapagbarilin siya. Naubusan siya ng bala. Tapos nabaril siya, napatay siya nung masamang tao na nandun sa kotse. Tapos after yung parang during investigation, nakita na meron pa siyang dalawang magazine na puno. Kasi naubos yung bala doon sa baril niya. Yung dalawang reserve na magazine niya, or isa, hindi niya nakuha. Hindi siya nakapag-change mag eh. Kasi hindi siya sanay eh. Guess nyo? So, yun yung importance kapag sanay ka, change mag. Yun lang. Yun lang yung ma-share ko dyan. Okay? So, ito, testingin na natin guys. Alright, so testingin natin. Syempre, this is a double action. Okay, so testingin natin yung double action niya, no? So, how to use the double action feature? Pasok mo muna yung magazine. Okay, teka lang. Ilang babala na to? 2, 4, 6, 7. Okay? Kung pasok mo muna yan, para makapag-load tayo ng isang bala sa chamber. Okay, so ngayon meron na isa, nasa chamber. Tatanggalin mo ngayon yung magazine. Kung sa tunay na baril, pwedeng hindi mo alisin. Pwedeng dahan-dahanin mo lang ito ibalik. Kung sa tunay na baril, kung tunay na Shadow 2. Pero sa airsoft, hindi pwede. Kailangan alisin mo yung magazine. Bakit? Kasi kapag to, kahit na dinahan-dahan mo yan, yung valve knocker, aabante at tatama dito. Kahit gaano ka baka dahan-dahan, tatamaan to ng valve knocker. Pag tinamaan ng valve knocker yan, puputok. Gets nyo? Kaya kailangan, wala yung magazine. Para pag umabante yung valve knocker, wala yung magazine. Walang puputok. Okay? Ngayon, pag pinasok mo tong magazine ngayon, iba siyempre sasabihin sa inyo, nakaabante yung valve knocker daw, sa pasok mo yung magazine, hindi puputok. Hindi. Kasi yung valve knocker, gumagalaw. Yung valve knocker, adjustable. Gumaganon yung valve knocker. Oh. So, ngayon, yung valve, nakaabante na yung valve. Nakaganon na yung valve kasi binabana natin yung hammer, di ba? So, ngayon, pag to, inakit natin, gaganon yan, no? Oink. I-gets nyo, guys? Gaganyan yan. So, hindi siya tatama dito sa alam ko may posibilidad na nakapatong siya or nakapatong siya dito or nakapatong siya dito. Basta aangat siya. Nakaganon siya. Tapos, kapag kinalabit na natin yung trigger, aatas ngayon yun, yung bulb. Gaganon yun, no? Tapos biglang, pang! Papalo siya ulit. Ganun yun. Okay? Alright. So, ito na guys. Pasok natin.
sumasakit na naman yung aking buto-buto dito. Okay, pero diskartehan na lang natin. Mangyayari kasi, iba yung hawak ko. Hindi siya yung normal na hawak ko ng pistol. I-adjust ko siya para hindi masakit. Okay, testingin ko lang naman eh. So, ganun lang yun. So, ito, teka, lapit natin. Yan, set, double action. Okay, ayun, pumutok, no? Tapos, yan. Adjustin nyo na lang, sir, yung ano, yung sight. Kasi medyo nasa left, ano siya eh. Left, dito sa akin left na, or sa kamay ko lang. Hindi ko alam eh. Nasa left side eh. Pero, nasa loob naman ng 2 inches na target. Yun nga lang, nasa left side. Ay, teka lang. Ito, nasa right eh. Nasa gitna naman. Kamay ko lang yata, kamay ko. Kasi iba kasi yung hawak ko. Ayan. Nag-open na yung slide. Ano nang bala? Okay? So, may tiwala ako sa modification ko eh. Pero paminsan kasi, syempre, may sitwasyon. Hindi ko control. Okay? So, anyway, sir, if ever lang na hindi nag-open slide, tapos ayaw nyo to, yung ginawa nating modification dito, message nyo lang ako, palatan ko na lang ng unmodified version ng slide stop. Okay. So, yun. Alright. So, ayan, sir. Okay na siya. So, pulling back the slide, hammer down. Yan. Okay. So, okay na tong unit nyo, sir. So, I'm going to prepare it. And then, pwede nyo nang pakuha sa lalabog. Okay? So, ayun guys, to everyone who wants to order from me, message nyo lang ako sa ating bagong FB page, Redman Toys Airsoft Philippines, or pwede nyo kayo message sa Viber or sa Telegram, 0922-632-7722. Okay? So, ayun guys, until the next vlog, thank you for watching. Always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.